justification by faith, and the third, angel's message. Maaring ito mga kapatid ay bago sa inyo pong pandinig. Ano ang koneksyon ng third angel's message sa justification by faith? By the way, pag-aaralan natin ngayong umaga mga kapatid, ano ho ba ang justification by faith? At ano ang kinalaman nito sa righteousness by faith? Alam ko po ay maaring palagi po nating napapakinggan o naririnig yung termino na righteousness by faith. Pero ito ho ba ay naiintindihan po natin? Yung justification by faith, ano ho ba ang ibig sabihin nito? At ano ang significance nito mga kapatid sa ating mga Adventista? Ano? Yung righteousness by faith, doon sa nakakaalam, ito po ay nag-umpisa noong 1888. At kung babasahin niyo po ang history, noong ito ay ipangaral ni Waggoner, mga kapatid, ay marami ho ang pagtatalo na nangyari sa loob ng iglesia. Subalit, ang mensaheng ito mga kapatid ay message from God na dapat nating ma-absorb, na dapat nating mag-grasp. Hanggang sa mga oras na ito mga kapatid ay ito ay masyadong madilim sa pangunawa ng maraming mga mananampalataya. At ako rin mga kapatid ay hindi ko rin masyadong naiintindihan ang righteousness by faith dati. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ho? Kaya dito po tayo magpo-focus. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Ang ating oras ngayon ay 11:15. At sisikapin po natin itong mapabilis. Yung mga slide na medyo mahaba ay atin pong lalagpasan. At kukunin lang po natin yung mga pinaka-main point na akin pong inilagay sa ating presentation. So, ang ating key text ay matatagpuan sa Revelation 14 verse 12. Here's the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, patuloy po naming hinihiling Panginoon ang inyo pong patnubay. Isugo po ninyo ang banal na Espiritu upang ang mga salitang ito na aming pong pag-aaralan ay magkaroon ng puwang sa aming mga puso't isipan, magpatatag ng aming pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Katulad ng aking sinabi mga kapatid, noong ipangaral ang righteousness by faith 1888, ilang taon na ang nakakaraan hanggang sa mga oras na ito, ay marami ho ang nagulumihanan sa message na ito. Sapagkat tayo po ay nasanay doon sa pangangaral ng commandments of God. Kaya nga, kung titingnan po ninyo ang sabi rito, a serious question arose in the minds of some who heard the message of righteousness by faith presented at the Minneapolis Conference as to the relation that message bore to the third angel's message. So, sapagkat tayo mga Adventist ay nakaangkla doon sa tinatawag na tatlong anghel ng Apokalipsis 14. Alam po natin yung mensahe ng three angels message. At yun yung ating daladala hanggang sa mga oras na ito. Kaya nga, nung ipangaral itong righteousness by faith, marami ho ang naguluhan. Ano daw ang koneksyon ng righteousness by faith doon sa mensahe ng tatlong anghel? Mga kapatid. Ang sabi dito, ito yung question na lumabas sa marami at sumulat kay Ellen White. Ang sabi diyan, several have written to me inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. And I have answered, it is the third angel's message in verity. Kung titingnan mo yung mensahe, na ang sabi doon ay narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya ni Jesus. Saan doon papasok yung justification, mga kapatid? Parang wala. Ano? Kaya ngayong umaga, titingnan po natin, bakit ang sabi ni Ellen White, yung daw justification by faith is the third angel's message in verity. Ito talaga ang mensahe
ng third angel's message, the message of justification by faith. Kaya, dadaanan natin pa sumandali, ano ba yung justification? Sabi diyan, justification is the divine act of acquittal, of declaring a repentant sinner released from the guilt of sin and restored to divine favor. Medyo maliwanag naman siya, mga kapatid. Sabi pa dito, justification involves grace on the part of God and faith on the part of humanity. Mamaya po ay pag-aaralan pa natin ng mas malalim. To justify means to pronounce or to declare a person to be right or just. Okay? Sabi ni Ellen White, the danger has been presented to me again and again of entertaining as a people false ideas of justification by faith. I have been shown for years that Satan would work in a special manner to confuse the mind on this point. So, nakita na po ni Ellen White na ang bayan ng Diyos ay magkakagulo sa topic na ito, sa righteousness by faith na ito. Kaya nga, kailangan po natin itong maunawaan. Sabi niya rito, there is not a point that needs to be dwelt upon more earnestly, repeated more frequently, or established more firmly in the minds of all than the impossibility of fallen man meriting anything by his own best good works. Salvation is through faith in Jesus Christ alone. Mga kapatid, ito ang sabi niya, kailangan po natin itong maitanim ng malalim sa ating mga puso't isipan. Ano ho? At ito ay napakahirap tanggapin sa marami. Kahit sa akin, noon pa. Sabi niya rito, let the subject be made distinct and plain that it is not possible to effect anything in our standing before God or in the gift of God to us through creature merit. Should faith in works, ang sabi kasi nung iba, faith, samahan mo ng works. Kaya maraming nalilito eh. Parehas ba yung faith that works at faith and works? Ano kayang pagkakaiba ng dalawa? Faith and works sa faith that works. Pag-isipan nyo mga kapatid, may pagkakaiba kaya ang dalawang ito? Lalong-lalo na siguro kung faith plus work. Ang sabi dito, should faith in works purchase the gift of salvation for anyone, then the Creator is under obligation to the creature. Ang sabi niya, here is an opportunity for falsehood to be accepted as truth. At ito ang napakadelikado, mga kapatid, na paniniwala. If any man can merit salvation by anything he may do, then he is in the same position as the Catholic to do penance for his sins. Salvation then is partly of debt that may be earned as wages. If man cannot, by any of his good works, merit salvation, then it must be wholly of grace received by men as a sinner because he received and believes in Jesus. It is wholly a free gift. Justification by faith is placed beyond controversy, and all this controversy is ended. Matitigil lamang itong pagtatalo na ito, mga kapatid. Kailan daw? As soon as the matter is settled that the merits of fallen man in his good works can never procure eternal life for him. Kaya yung mga nag-iisip, mga kapatid, ako'y magiging karapat-dapat sa Diyos kasi ako'y hindi na nagluluto na Sabat. You are in the wrong track, my friend, my brother, my sister. Okay? Titingnan po natin ito mamaya at sana ay maging maliwanag ito sa ating mga isipan. Ang sabi po rito, sa ating Seventh-day Adventist Encyclopedia, Seventh-day Adventists believe, hindi po sa akin ito mga kapatid, take note. Seventh-day Adventists believe that justification comes exclusively through faith in Christ. The concept that a sinner can become right or just before God by faith in the vicarious sacrifice of Christ is the very heart of the gospel. Ano bang ibig sabihin ng ebanghelyo, mga kapatid? Ito yung biyaya ng Diyos na kanyang ibinigay
Kaya doon sa kanta, He rescue a sinner like me. God accept as His Son those who receive and believe in Christ. Justification is by faith alone because it cannot be attained by works. Mamaya, napapatanong na kayo, paano yun? Hindi na tayo susunod. Paano yun? Hindi na ba tayo maglilingkod? Mamaya, mga kapatid, relax lang po kayo. Okay? Sabi dito, sin separate us from God. Para maunawaan natin itong kaligtasan, itong justification, itong righteousness, kailangan po nating maunawaan ano ba ang kasalanan. Sa totoo lang, kaya hindi natin masyadong ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos ay sapagkat hindi natin naiintindihan ano talaga ang kasalanan. Ay kung titingnan nyo nga po si Adan nagkasala sila, di ba? Nung tinawag ng Diyos, ano sabi ni Adan? Yung babae. Nung tinawag si Eva, ano sabi ni Eva? Yung ahas. Para bagang after nilang magkasala, wala lang yun. At kung titingnan mo, ang sinasabi nila, ikaw Diyos ang may kasalanan, bakit ako nagkasala? Kung hindi mo sana binigay yung babae, yung babae, binigyan ako. Yun namang babae, yung ahas. Yung ahas, wala nang maituro, mga kapatid. Kasi siya naman talaga ang author ng kasalanan. Ang sabi sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Sabi po dito sa ating handbook, sin is a broken relationship. Mula nang magkasala ang ating unang mga magulang, mga kapatid, ang sangkatauhan, ang humanity, ay nahiwalay sa Diyos. Kaya nga, walang isa mang ipinanganak na hindi hiwalay sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay nakalinya sa linya ni Adan. Sabi rito, both as a state and an act, sin separate humans from God and brings about a rupture, nasira, nawasak. Sabi dito, rupture in basic relationship that God wanted His creatures to enjoy. Yung relasyon na yon, mga kapatid, sa Garden of Eden, noong hindi pa nagkakasala si Adan at Eva, anong sarap na yung kanyang relasyon sa Diyos ay bukas. Subalit dahil sa kasalanan, ang sabi nga dyan sin is a rupture in relationship in all its dimension. Kahit sa mag-asawa, kahit sa mag-ama, kahit sa mag-ina, ano ang sumisira sa kailang relasyon? Kasalanan. Kapag ang lalaki ay natukso sa ibang babae, kapag ang babae natukso sa ibang lalaki, sira ang relasyon. Kaya tama yung ating handbook, mga kapatid. Kaya tayong lahat, sa ating kalagayan ay hiwalay sa Diyos. Nasira yung relationship, mga kapatid. Yan ang dahilan. Ang sabi rito, Colossians 1:21, and you that were sometimes alienated in enemies in your mind. Kaaway. Ang turing sa atin ng Diyos, kaaway dahil sa ating kasalanan. Sabi dito, according to Romans 5, sin in death in humanity derived originally from Adam, rather from its individual person. Kasi yung iba, ang sabi nila, ang kasalanan ay individually. Pero, sabi rito, sa ating handbook, Paul stresses repeatedly that a single action affects the whole humanity. Which is correct. Mula nung magkasala si Adan at si Eva, lahat po tayo apektado. Sabi niya rito, in verse 12, sin came into the world through one man. In verse 15, many died through one man's trespass. In Romans 5:18-19, one man's trespass and disobedience led to condemnation, while one man's obedience and act of righteousness brought life. Ano pa? Sabi rito, Paul offers evidence of how far-reaching are the effects of sin that started with a single person. First, everyone sins. Sabi nung iba, ay yung sanggol, anong kasalanan? Maaring wala pa, by act. Pero sa kanyang kalagayan, sabi rito, if everyone started his or her own lines of sins, independently from Adam, someone at some time might be able not to sin. Ay hindi ho Nagti 3 years old pa lang yung bata, nakikita mo na yung masamang ugali. Hindi ho ba, no? Pero hindi mo naman tinuruan. Kaya tama, sins out independently.
In the second place, there was death even when there was no special revelation of commandments in Eden or at Sinai. Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At nakikita po natin na may sanggol na namamatay. Bakit siya namatay? Kasama siya doon sa race ni Adam. Ang sabi dito, the nature and essence of sin. The prominent biblical view of the nature and essence of sin is that of personal estrangement from God. And such, it is a relational at its core and rebellious in its expression. It is evil but a specific kind of evil. It is universal but is locus in the human heart. It is an act as well as a state. Ito po ang kasalanan sang-ayon sa ating Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Ang sabi niya, dahil nga dyan sa kasalanan na yan, nasira yung relasyon natin sa Diyos. Question, papaano maibabalik yung ating relationship sa Diyos? That's the question. Sabi rito, in justifying the sinner, God acquits him, declares him to be righteous, regards him as a righteous, and proceeds to treat him as a righteous man. Justification is the act of acquittal and accompanying declaration that a state of righteousness exists. Charges of wrongdoing are cancelled and the sinner, now justified, is brought into a right relationship with God. Ang ibig sabihin, nasira yung relationship, paano maibabalik? Yan ang tinatawag na justification. At yung justification natin, saan nakabase? Sa ating mga sarili? Maliwanag yung ating binasa kanina. Well, kahit naman isipin po natin logically, wag na nating pag-usapan yung mga nababasa po natin. Ganito na lang. Pagkatapos magkasala ni Adan at Eva, ano ang pwede nilang gawin para hindi sila mapalayas sa Garden of Eden? Ha? Mayroon ho ba silang pwedeng gawin? Wala. Kahit pa sabihin nila sa Panginoon, Lord, susunod na ako. Susunod na ako. Wag mo na kaming palayasin dito. Susunod na ako sa gusto mo. No. Bakit? The wages of sin is death. Nung magkasala si Adan at Eva, mga kapatid, wala na pong paraan para yung nabasag, yung nasirang relationship nila sa Diyos ay maibalik sa kanilang sariling lakas. Wala na ho. Okay? At para maibalik yung relationship na natin sa Diyos, yun na nga ang nangyari, mga kapatid. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Paano tayo ginastify? Namatay ang ating Panginoon. Pero, isigaw mo yan, mga kapatid, dito sa Plaridel, Bulacan. Namatay ang Panginoon dahil sa inyong kasalanan. Ano sasabihin ng mga tao? Oh, nabubuang na. Di ba? Why? Bakit ganun ang reaksyon? Katulad lang po sila ni Adan, mga kapatid. Nung tawagin ng Diyos, Adan, nasan ka? Ay, ako'y nagtago. Bakit ka nagtago? Nakakain ka ba? Sa halip na si Adan ay lumabas at umiiyak at nanginginig na magsusori sa Diyos. Ano sabi niya? Yung babae. Ganito tayo, mga kapatid. Kaya nga pag narinig natin, namatay ang ating Panginoon dahil sa ating kasalanan. Wala hong dating. Walang dating, mga kapatid. Okay? Sabi rito, ito matindi. God requires the entire surrender of the heart before justification can take place. And in order for man to retain justification, there must be continual obedience through active, living faith that works. Hindi ho faith and works. Hindi ho faith plus work. Faith that works. Tanungin ko sa inyo, mga kapatid, anong pinag-iba ng faith and works sa faith that works? Yung faith and works, ganito. May pananampalataya ka na. Dagdagan mo ng gawa. So, struggle po yun. Kasi, yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, makikita mo yung gawa. Okay? Hindi po inihandog ni Abraham ang kanyang anak para patunayan na tunay ang kanyang pananampalataya. Hindi ho ganon. Kundi, inihandog niya yung kanyang anak sapagkat siya ay mayroong tunay na pananampalataya. I hope that clears the matters, mga kapatid. Sabi rito, God requires the entire surrender of the heart. Kaya palang sabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit sa akin at gustong maging alagad ko, ano sabi niya? Deny yourself. Deny yourself. Pagka
pagka may nag-post ng negative sa inyo sa Facebook, lalong-lalo na alam nyo hindi totoo, anong pakiramdam nyo? Masarap po talaga yung magalit ka rin, gumanti ka rin, mag-post ka rin. Yun po yung normal. Pero, dahil nga meron kang pananampalataya, you deny yourself. That's the meaning of that. I-deny mo yung karapatan mo, yung kagustuhan mo na suntukin mo rin sana. Mga kapatid. Sabi dito, remorse for sin and a soul-consuming desire to be right with God are prerequisite to justification. Ano ba yung remorse? Ito sabi niya, soul-consuming desire to be right with God. Gusto po nating maibalik yung ating relasyon sa Diyos. Soul-consuming desire. That is a deep regret. Ay, ang problema ngayon tingnan niyo po yung mga magnanakaw, natatawa sila kapag nakapagnakaw sila. Kayo ho ba'y natutuwa pag nakapang-api? Sino po dito kapag nakaganti siya natuwang-tuwa siya? Sino po dito ang sumasaya ang kanyang puso, nakita niya yung kapitbahay na mayabang bumagsak? Buti nga. Ito sabi niya, ito yung wala akong minsan of all professing Christian, Seventh-day Adventists should be foremost in uplifting Christ before the world. Iisa lang ang umamin. Ulitin ko. Of all professing Christian, Seventh-day Adventists should be foremost in uplifting Christ before the world. The proclamation of the third angel's message calls for the presentation of Sabbath truth. Correct. Tingnan nyo ha. Ito po yung balance. Ay kasi yung iba naman, sasabihin, yung Sabat, wala yung Sabat. Wala yung 10 utos. Kay Kristo tayo. Balance po. Tingnan po ninyo. The proclamation of the third angel's message calls for the presentation of Sabbath truth. Kailangan po nating ipahayag ito. This truth, with others included in the message, is to be proclaimed. But the great center of attraction, sino? Christ Jesus must not be left out. Sabat tayo ng sabat. Tama naman Sabi ni Mrs. White. It is at the cross of Christ that mercy and truth meet together. And righteousness and peace kiss each other. The sinner must be led to look to Calvary. With the simple faith of a little child, he must trust in the merits of the Savior, accepting His righteousness, believing in His mercy. Ang nangyari, ipinangaral ko yung Sabat, which is not, hindi naman mali. Ngayon, yung nagpabinyag, ang iniisip niya, ligtas na ako ngayon kasi nagsasabat na ako. Nakita po ninyo? Ito yung point ni Mrs. White. Sabi niya, the faith of Jesus has been overlooked and treated in an indifferent, careless manner. Ito yung nagiging problema sa message, mga kapatid. Sa totoo lang, huwag tayong masasaktan. Matagal na rin po akong Adventist pero pag nakarinig po ako sa crusade, 2 weeks na crusade. Ano ang topic sa 2 weeks na crusade? Sige po, reviewin po ninyo. Ano ang topic sa 2 weeks na crusade? Kautusan, Sabat, bawal na pagkain, ikapo, pagka-Diyos ni Kristo. Tama? Hindi. Ay, mali ang relihiyon nyo kasi kumakain kang karumal-dumal. Ito ang tama, hindi kami kumakain baboy. Ay, oo nga, no? Nasa Biblia. Dito sa Sabadista, magbautismo tayo. So, iniisip niya ngayon, ligtas na ako kasi hindi na kumakain ng baboy. This is the problem, mga kapatid. Kailangan i-balance natin. The faith of Jesus. What is that faith of Jesus, mga kapatid? Ano yan? Sabi niya rito, therefore, by the deeds of the law, there shall be no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus, unto all and upon all them that believe. Yung ating righteousness is by faith of Jesus. Iba ho yung faith in Jesus. Tandaan po ninyo, iba ang faith in Jesus, iba ang faith of Jesus. Okay? Yung ating pong righteousness is by faith of Jesus. Ano kaya ibig sabihin nun? Isa pang talata. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law.
Okay? Yung mga Hudyo, ang sabi nila, the Jews came to believe that righteousness could be obtained by punctilious observance of the law. Yun ang paniniwala nila. Doon nila makukuha yung righteousness. Kanina pa tayo binabanggit ng righteousness. Wait lang po kayo mga kapatid. Ano ba yung righteousness na yan? Na bakit hindi pwedeng makuha sa ating sariling pagsisikap yan? Okay? Sabi niya rito, the third angel's message is the proclamation of commandments of God and of the faith of Jesus Christ. Dalawa po yan. Proclamation of the commandments of God and the faith of Christ. Itong malungkot. The commandments of God have been proclaimed. But the faith of Jesus Christ has not been proclaimed by Seventh-day Adventists as of equal importance. The law and the gospel going hand in hand. Ay napakaganda po nito mga kapatid. Ito po yung balance. Kaya yung iba nagagalit eh. Kristo lang, Kristo. Wala yung sabat, wala yung sabat. Ayun naman sa kabila, galit naman. Anong walang sabat? Ito yan. Debate ngayon. Alin ang totoo doon? Paramihan na ng talata yan. Paramihan na ng talata. Kasi nga, ito ang nangyayari. The law and the gospel going hand in hand. The law of God, sabi sa Faith and Works ni Ellen White, has been largely dwelt upon and has been presented to congregation almost as destitute of the knowledge of Jesus Christ and His relation to the law as was offering of Cain. Ito na po ang nangyayari mga kapatid. I have been shown that many have been kept from the faith because of the mixed, confused ideas of salvation. Kaya ngayon, pag tinanong mo, hindi na alam ang isasagot, mga kapatid. Yung iba, ang assurance nila ng salvation, dapat sinless. Pag di ka sinless, hindi ka maliligtas. Itong delikado dito, mga kapatid. Yan. Because the ministers have worked in a wrong manner to reach heart. The state of righteousness into which a repentant sinner enters when justified by faith is spoken of as a being peace with God. Kapag tayo po ay inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang sabi ni Apostol Pablo, meron po tayong kapayapaan sa Diyos. Amen. Kailangang maging panatag tayo. Lagi kang merong iniisip. Kasi nga, mali yung foundation. Ito na. God's righteousness is absolute, being equivalent to the plenitude and infinite perfection of the divine character. But man has no righteousness whatever of his own. All our righteousness are as filthy rags. Hindi humatanggap ng marami ito mga kapatid. Kasi nga, pag pinag-usapan natin ang righteousness, this is the only way para maibalik yung relationship natin sa Diyos. At yung ating katwiran, mga kapatid, hindi pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos. Gaano man kaganda sa paningin ng tao. Sabi ni Apostol Pablo, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ano nga ba itong righteousness, mga kapatid? Ito po ang sabi ng The Seventh-day Adventist Bible Dictionary. Righteousness. Sabi dyan, sa Hebreo, sidaka, right thing, rightness, righteousness, justice, fairness, faith. Sa Greek, dikaiosune, righteousness, uprightness, justice, dikaioma, regulation, requirement, commandment, righteous deed. And, ang sabi niya, righteousness, the state in which a right relationship exists between man and God. Ito pala ang righteousness. Ulitin natin. The state in which a right relationship exists between man and God. Paano tayo magkakaroon ng right relationship with God? It is only through Christ, by faith. Hindi po natin masusulba ang ating nasirang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pinakamagandang gawa na pwede mong gawin. It is only through Christ, by faith. Accordingly, whatever righteousness man may have is his by virtue of his relationship with God and comes from God. Ano sabi? Ano mang nagagawa nating magaganda, ito po ay saan galing? Sa Diyos. The repentant sinner enters into this state of righteousness when? Kailan tayo magkakaroon ng righteousness?
What is righteousness? Right relationship with God. When by faith, he accept it as God's gracious gift. It was through faith that Abraham attained to righteousness. He was ready to receive with joy whatever God might reveal to him as duty and to do gladly whatever God should direct. Sapagkat naisauli yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pong paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay bunga ng ating bagong relasyon sa Diyos. Tama, hindi? Of course. Sabi rito, this right relationship with God bestows upon the repentant sinner his title to the kingdom of heaven. Kaya nga yung sasampalataya sa anak, ano sabi? Give him the power to become sons of God. At kung kayo'y anak, sabi ni Apostol Pablo, kayo'y tagapagmana. Amen. It was thus that Jesus assured the thief on the cross. Ngayon ko lang naintindihan ito, mga kapatid. Marami ho ang nalilito. Paanong yung magnanakaw sa cross ay naligtas? Tanong, iba ba yung paraan ng kaligtasan ng magnanakaw sa paraan ng kaligtasan natin? No, it's the same, mga kapatid. However, the righteous life that follows justification does not earn merit with God. For no human act can be meritorious in His sight. Meron daw ba? But without the outward fruits of righteousness, a state of right relationship with God cannot exist. Kapag nakita mong ganun pa rin, wala nang nagbago. Bago nag-Adventist, chismoso. 20 years nang pabalik-balik sa bintog stage at chismoso pa rin, ay delikado yun. Dapat nag-improve. Kasi yan ang sabi, mga kapatid. Kaya nga balance eh. Huwag po nating aalisin paghihiwalayin yung dalawa. Pag naghiwalay yung dalawa, maraming magagalit. Away-away ang nangyayari. Tingnan po ninyo. Ito, maraming galit dito. Righteousness is obedience to the law. The law demands righteousness. Kaya nga naglagay ng batas ang Diyos eh. Kasi yun ang mag-guide ng kanilang relationship. Sa mag-asawa, ganun din eh. Sabi nung asawang babae, umuwi ka alas 9 ha? Pag umalis ka ng bayan, mag-text ka ha? Ay, nakalimutan mo mag-text. Patay ka. Sige. Di mo ba? Yun yung bound nyo eh. Yun yung nagbabind. Pag nilabag mo yun, abay, masisira. Simple lang yon. Sabi, mag-text ka ha pag nasa opisina ka na ha. Ay, hindi nakapag-text. Inabot na ng hapon. Naka po, pagdating hindi ka nakakausap. Hindi mo alam anong kasalanan mo. Di ba? Sabi rito, the law demands righteousness. And this, the sinner owes to the law. But he is incapable of rendering it. Sabi nga ni Ellen White, without the grace of Christ, it is impossible for us to obey His commandments. Sabi rito, the only way. Meron ba bang ibang paraan? Ano sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. The only way in which He can attain to righteousness. What is righteousness? The right relationship with God. Paano tayo magkakaroon ng right relationship with God? The only way is through faith. By faith, ito na. Marami yung galit dito, pero babasahin ko pa rin. By faith, he can bring to God the merits of Christ. Huwag kang pumunta sa harapan ng Diyos, dala-dala mo yung sarili mong gawa. Wala akong kwenta sa Panginoon yan. He can bring to God the merits of Christ. And the Lord places the obedience of His Son to the sinner's account. Sabi nung iba, si Kristo na palang sumunod, wag na tayong sumunod. Ay, mayabang nga talaga. Bakit? Dahil para sa kanya, napakahalaga nung pagsunod niya, ay wala naman palang halaga. Wag na lang daw. Pero ito po maliwanag eh. Christ's righteousness is accepted in place of man's failure. Ayaw po ng Diyos yung righteousness na ngayon malakas ang pananampalataya, bukas nagsasabong. Pag Sabado, napakabait. Pagdating ng Linggo, nagmumura. Hindi ho yan papasa sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Ang tanging papasa sa harapan ng Diyos, pag tayo'y nagkasala, lumuhod ka at magsisi ka, accept the righteousness of Christ. Amen. Ay, ang gusto ng iba eh. Ipasa nila yung papel nila eh. Christ's righteousness is accepted in place of man's failure, and God receives, pardons, justifies the repentant, believing soul. Treats him as though he were righteous, and love
Him as He loves His Son. This is how faith is accounted righteousness. Sana maging maliwanag ito mga kapatid, na anumang ang ginagawa nating paglilingkod sa mga oras na ito, it is only the righteousness of Christ is accepted in the throne of God in heaven. Sabi it was obedience on Christ's part to the righteous requirement of the law that made it possible for Him to justify or to declare righteous those who come to Him by faith. By virtue of this right relationship which the Christian enters into, he is enabled to bear the fruit of righteousness. Kapag may relationship na tayo sa Diyos, mga kapatid, tamang relasyon sa Diyos, makikita mo na, sisibol na, natatanggal na yung pagiging madamot niya. Magtataka yung kapitbahay, abay, nung hindi sabadista, ito'y madamot Bakit ngayon nang sabadistay, hindi na? Kasi may relationship na sa Diyos. Amen? To declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believe in Jesus. Romans 3:26. And for their sake, sabi ng ating Panginoon, para sa kanila, for their sake, I sanctify myself. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Nakipaglaban siya sa hirap for their sake, that they may also might be sanctified through the truth. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffers. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Justification by faith is the third angel's message in verity. The Lord in His great mercy sent the most precious message. Ito yung message na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. That we cling to the righteousness of Christ, not our own righteousness. It presented justification through faith in the surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which, tingnan po niyo, which is made manifest. Ano daw? The righteousness of Christ, nag-i-exist, tinanggap ng tao, paano magmamanifest? In obedience to all the commandments of God. Hindi po tayo sumusunod para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Sumusunod tayo kasi mayroon na po tayong relasyon sa Diyos, mga kapatid. Ito sabi po, laborers in the cause of truth should present the righteousness of Christ, not as a new light, but as a precious light that has for a time been lost sight of by the people. Christ and His righteousness to be blended with the third angel's message. Sabi dito, Christ and His righteousness are to be so blended with the third angel's message, that the whole world may be lightened with His glory. All should have a personal, experimental knowledge of what Jesus may be to them, or they cannot proclaim the truth as it is in Jesus. Personal faith in the efficacy of the blood of Christ in our own behalf gives peace and assurance forever. Ano ang ating assurance? May narinig ako may nakita ko sa Facebook Ang assurance daw ng kanyang salvation dapat sinless. Pero dito sabi niya, the efficacy of the blood of Christ in our own behalf gives peace in assurance forever. In the time of trouble, sa panahon ng kabagabagan, mga kapatid, sa panahon ng mahigpit na pagsubok, sabi niya rito, we shall fear no evil. For who can lay anything to the charges of God's elect? Wala. The Lord justifies them for the sake of Christ, who gave His precious blood for their redemption. Christ's righteousness gives glory to the law. This is the balanced presentation. The Lord has a work for every one of His loyal people to do, to bring the faith of Jesus into the right place, where it belongs, in the third angel's message. The law has its important possession, but powerless unless the righteousness of Christ is placed beside the law, to give its glory to the whole royal standard of righteousness. Sa totoo lang, mga kapatid, ito yung message na dapat nating mag-grasp. Many have neglected the faith of Jesus. We are living in the last days, and the Lord does not mean to leave us in darkness and uncertainty. Nakakatiyak na ba tayo? There are great blessings in store for those
who keep the commandment of God, not in name merely, but in sincerity and truth. It has been necessary to exalt the great standard of righteousness. But in doing this, itong malungkot kong minsan, many have neglected to preach the faith of Jesus. Na ito ang dapat na matanggap ng mga tao. Sabi niya, if we would have the spirit and power of the third angel's message, we must present the law and the gospel together, for they go hand in hand. As a power from beneath is stirring up the children of disobedience to make void the law, sino yan? Si Satanas. Sabi niya dyan, and to trample upon the faith of Christ as our righteousness, a power from above is moving upon the hearts of those who are loyal to exalt the law and to lift up Jesus as a complete Savior. Pag hindi ganito yung naging presentation, mga kapatid, lahat ng ilulubog mo, maniwala ka sa akin. Ang paniniwala niya, kaya siya naligtas. Kasi hindi na siya kumakain ng baboy. Ito po ang malungkot. The point that has been urged upon my mind for years is the imputed righteousness of Christ. Unless divine power is brought into the experience of the people of God, false theories and erroneous idea will take minds captive. Christ and His righteousness will be dropped out of the experience of many, and their faith will be without power or life. Such will not have a daily living experience of the love of God in the heart, and if they do not zealously repent, they will be among those who are represented by the Laodiceans. Ano sabi ng Laodiceans? Mayaman ako. Hindi ako nangangailangan. Marami siyang magagandang karakter. That's why iniisip niya, that is all enough. Okay na. Yung righteousness ng Panginoon, that is the faith of Jesus, wala na. Okay? The faith of Jesus is talked of but not understood. What constitutes the faith of Jesus that belongs to the third angel's message? Jesus becoming our sin bearer, that He might become our sin pardoning Savior. He was treated as we deserve to be treated. He came to our world and took our sins that we might take His righteousness. Faith in the ability of Christ to save us amply and fully and entirely is the faith of Jesus. Ito yung dapat nating matanggap, mga kapatid. Kalimutan natin yung ating mga sarili. Ang sabi ng Laodicean, sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba. Ikaw ay maralita, dukha, bulag. Katulad lang ng Pariseo. Ano sabi ng Pariseo? Sabi niya, pinapasalamatan kita. Tingnan po ninyo, hindi ako gaya ng ibang tao na manglulupig, mangaliko, mapangalunya. Hindi lang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Ang Pariseo, hindi po siya manglulupig. Maganda ho ba yon? Maganda po ba, di ba? Ang Adventist ho ba hindi manlulupig? Hindi. Tama? Liko. Yung Pariseo hindi liko. Ang Adventist ho ba hindi liko? Hindi. Mga pangalunya. Yung Pariseo hindi mapangalunya. Ang Adventist ho ba nangangalunya? Hindi. At sabi niya, hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Tapos, ano sabi niya? Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Masama ho ba yun? Ay, bakit Brad hindi ka kumakain? Ay, papasting ako Brad. Tama no? Maganda po yan. Wala hong masama. Tapos nagbibigay ako ng ikapo. O sino hong mas banal? Yung nagbibigay ng ikapo o yung hindi? Siyempre kung ikaw magsasabi, siyempre mas banal yung nagbibigay ng ikapo. Alangan naman. Tama ho? Mga kapatid, tama. Kaso, ano sabi ng Panginoon? Whoever trusts in himself that he is righteous will despise others. Nagtatakaw sa karne. Buti na lang ako, vegetarian na ako. Kapag nag-umpisang lumabas sa bibig natin ang mga ganitong kaisipan, kahit hindi lumalabas sa bibig, nasa isip mo lang, you despise others. Bakit? Kasi yung righteousness na tinitingnan mo, hindi yung righteousness ni Jesus Christ. Subukan mong ikumpara yung righteousness mo sa righteousness ni Jesus Christ, mapapahiyak at wala kang mukhang ihaharap. As the Pharisee judges himself by the other man, so he judges other man by himself. Marami po sa atin ng ganito, mga kapatid. Pag tiningnan natin yung ibang relihiyon, nakaw, pag binasa yung Mateo City 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karan ng langit. Saan sila nakatingin? Sa sarili ba nila? Hindi. Nakatingin sila. Oo.
Bato-bato sa langit, mga kapatid. Ang tamaan magbago. Okay? Yung maniningil ng buwis, alam na po natin ang kwento, mga kapatid. Si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Kahit magkamatayan man, Panginoon, hindi kita ipagkakaila. Yan ang matindi kay Pedro. Bagamat mga titisod ang lahat, sabi niya, ngunit ako'y hindi. Meron ba tayong ganitong kaisipan sa loob ng church? Ay, ako na lang ang banal yata doon sa church namin, brother. May tumawag po sa akin. Hindi ko na sabihin kung anong church. May tumawag. Ang daming problema, brother. Yung mga ganito, yung kapatid, yung ganito, yung kapatid, ganito. Sabi ni Apostol Pedro, bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. Sinabi na ng Panginoon, winarningan na. Ano sabi niya? Datapot lalo pang nagmatigas siya. Ano sabi? Kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, hindi kita ikakaila. Ay, nung narinig nung ibang alagad, siyempre gusto ring magyabang. Ayun, nadamay pa. Sinabi rin naman lang lahat ang gayon din. Damay-damay na sila. Tapos, nung ikinaila niya na, ano nangyari? Ayan na. Tatapat, siya ay nagpasimulang, yung kayabangan niya, napunta sa pagmumura para ikaila ang ating Panginoon. Napakalungkot, mga kapatid. Datapat, sinabi ni Pedro, hindi ko nalalaman ang sinabi mo. Pagdakay, tumilaok ang manok. Ito na ang masakit. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. Kung kayo po, mga kapatid, sa katayuan ng ating Panginoon at ako si Pedro, winarningan mo na ako, brother, wag mong gagawin yan. Ay, matigas ang ulo ko. Napahamak ako. Ano sabihin mo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Tigas kasing ulo mo. Tama? Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon. At ang sabi niya, at siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Ramdam na ramdam ni Apostol Pedro ang kanyang pagkakasala. Ang sabi rito ni Ellen White, when the crowning of the cock reminded him of the words of Christ, surprised and shocked in what he had just done, he turned and looked at his master. At that moment, Christ looked at Peter, and beneath that grieved look, in which compassion and love for him were blended. Ang tingin ng Panginoon, mga kapatid, ay walang halong panunumbat, kundi punong-puno ng pagmamahal. Ilang beses na tayong nadapa, katulad ni Apostol Pedro, dahil sa ating kayabangan. Pero tinitingnan tayo ng ating Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Punong-puno ng pagmamahal sa atin. Sabi rito, Peter understood himself. He went out and wept bitterly. That look of Christ broke his heart. Ito dapat ang bumasag sa ating mga sariling pagmamataas, mga kapatid. Peter had come to the turning point and bitterly did he repent his sin. He was like the publican in his contrition and repentance. And like the publican, he found mercy. The look of Christ assured him of pardon. Napakasarap, mga kapatid. Kitang-kita ni Apostol Pedro at yun ang lalong bumasag sa kanya. Na sa kabila ng kanyang pagkakamali, kitang-kita niya sa mata ng Panginoon ang pag-ibig na hindi maikukumpara. Ito dapat ang bumasag sa atin, mga kapatid. At ito dapat ang motivation natin bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. We only appreciate the love of Jesus when we realize how sinful we are and what He has done to save us. Hanggat hindi natin nare-realize, mga kapatid, pag narinig mo, namatay si Kristo dahil sa iyo, walang dating. Ganito si Adan, ganito si Eva. Pero, alam niyo ba? Ito sabi ni Ellen White. The sacrificial offering were ordained by God to be to man perpetual reminder and a penitential acknowledgement of his sin and confession of his faith in the promised Redeemer. They were intended to impress upon the fallen race the solemn truth that it was sin that caused death. Sino ang may mga alagang aso? Yung dinadayaperan, pinapasyal sa mall. Ano kaya pag naging chismoso ka, isang asong alaga mo patayin? O pag mayroon ka na namang papatayin? Nung magkasala si Adan at Eva, sabi ng Panginoon, saan ka, Adan? Nagtago po ako. Bakit ka nagtago? Nakakain ka ba? Ay, yung kasing babae. Kung hindi sana yung babae na binigay mo, baka... So, kung titingnan po ninyo, sa first encounter, baliwala kay Adan yung kanyang kasalanan. Correct? Wala. Pero sabi ni Ellen White, to Adam, the offering of first sacrifice was most painful
ceremony. Pagkatapos magkasala ni Adan, ang sabi ng Panginoon, Adan, nakikita mo ba yung tupa na naglalaro dun sa damuhan? Yung inaalagaan mo araw-araw, pinapainom at pinapakain, dalhin mo rito. Hindi man siguro maintindihan ni Adan. Pumunta si Adan, dala yung tupa. O Adan, kunin mo yung kutsilyo. Patayin mo ang tupa. Ano sabi rito? His hand must be raised to take life, which only God could give. It was the first time he had ever witnessed death. And he knew that had he been obedient to God, there would have been no death of man or beast. As he slew the innocent victim, he trembled at the thought. Ipinakita sa kanya ng Diyos, mga kapatid, na habang pinapatay niya ang tupa, ang kanyang pinapatay, yung anak ng Diyos na walang hanggan. He trembled at the thought that his sin must shed the blood of his spotless Lamb of God. Dito pa lang naintindihan ni Adan, mga kapatid. This sin gave him a deeper and more vivid sense of greatness of his transgression. Dito niya palang na-appreciate ang kamatayan ng ating Panginoon. Hanggat hindi natin nare-realize, mga kapatid, ang bagay na ito. Sa tuwing maririnig mo na namatay ang Panginoon dahil sa kasalanan mo, walang dating po yan. Pero pag tumingin tayo sa cross ng Kalbaryo, doon natin makikita na ang pumatay sa anak ng Diyos ay dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa laki ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos, ito ang magtutulak sa atin na siya'y lalo nating mahalin. Ang sabi rito, mga kapatid, he marveled at the infinite goodness that would give such a ransom to save the guilty. Parang hindi matanggap ni Adan, parang gusto niyang tanggihan, Lord, wag na lang. A star of hope illumine the dark and terrible future and relieve it of its under desolation. Alam ni Adan na bagamat dahil sa kanyang kasalanan ay lumabas siya sa Garden of Eden, there will come a time. Alam ni Adan na dahil sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos, siya ay muling babalik sa paraiso. Hindi dahil sa kanyang mabubuting gawa, ni katiting na kaisipan kay Adan, na iisipin niya na ako'y makakabalik sa paraiso dahil ako'y mabuti. Ang nasa isip ni Adan, salamat sa Diyos, makakabalik ako sa paraiso dahil sa dakilang pag-ibig ni Kristo. At ito ang dadala-dala nating pag-asa. Makakarating tayo sa langit na bayan, mga kapatid. Sa aking pagtatapos, makikita natin na kung tayo ay maliligtas, hindi ito sa pamamagitan ng ating sariling kabutihan, kundi sa pamamagitan ng walang hanggang biyaya ng Diyos. Happy Sabbath, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.